Yan. Good morning po sa atin lahat. Good morning. Thank you po sa mga bumati. Doon sa mga hindi, good morning uli. Yan. Nasa unang yugto po tayo ng ating serye na pinamagatan nating Shape Us. What shape us? So, what we believe will shape us. Kung ano po yung pinaniniwalaan natin, ito po yung huhubog sa atin. And pag-uusapan po natin yung ating faith, statement of faith. So 12 weeks po natin iisa-isahin yon. Pero ngayong what shape us, tatalakay lang po natin yung 6. So malaking bagay po yung teolohiya or relihiyosong paniniwala. Ito po yung hubog sa atin kung sino tayo. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, ito yung lalabas sa iyo. Tama po ba? And same thing po sa ating pananampalataya. We base on God's Word. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Bakit may nababago? Hindi dahil sa sarili nilang gawa. But every time we hear the Word of God, every time we know who is our God, it shapes us. Sabi nga, the more we know Him, the more we will trust to Him. Di ba dati nung bago kang mananampalataya, nung hindi mo pa siya kilala, siya ay Panginoon mo pala ang nakilala mo lang siya pagka may mga pangailangan ka. Parang hindi ka pa ganoon nagtitiwala sa Kanya. Pero habang tumatagal, nakikilala mo kung sino yung ating Panginoong Diyos. And it matter po. Tayo po ay Victory Lukban, pero within the Victory Lukban, tayo po ay, yung local natin, Victory Lukban, pero ang central po natin ay Victory Quezon, which is Victory Lucena, Candelaria, and Lukban. And under po ng Victory Quezon, we have Every Nation. So, yung Every Nation po ay sakop po nila, umbrella po nila tayo. Dito po sa Pilipinas, merong Rain Church at saka Light Church. So, Victory, Light Church, and Rain. So, we are under of the Every Nation. Yung Every Nation naman po, maraming lugar sa buong mundo, ito po yung Every Nation. So, what do I mean? Meron po tayong statement of faith. And yung statement of faith po, ito po yung pinaniniwalaan ng ating simbahan, which is based on God's Word. And today, pag-uusapan natin, sino ba yung Diyos natin? Why? Minsan may nagsasabi, ay isa naman ng Diyos, isa naman yung pinaniniwalaan natin. Yes, minsan, isa yung pagtinignan natin, parang yung sa malayuan, mukha naman isa. Parang dito, sa malayuan, pagka tinignan nyo ako, ang mukhang pogi naman si Pastor Ron. Medyo kahawig ni Pastor Jason. May pagka-Piolo Pascual. Pero pagka nagmalapitan, ay hindi. Mas pogi si Pastor Jason ng konti. Parang mas nagiging clearer. Mas nagiging parang mas maliwanag pagka mas malapit. And the same thing to us as Victory, as a son and daughter of God, we have a faith statement. At ito pong faith statement na meron tayo, every time na may tatayo po dito sa unahan, kahit sino po yung tatayo dito, again, it will correct yung statement of faith natin kung mali po yung theology na ibinabato po nila. So ngayon, can we all stand up and let us read the Word of God in 2 Corinthians chapter 13, verse 11 to 14. And sa Tagalog naman po ay 2 Corinthians 13 to chapter 13 verse 11 to 13. English version po muna tayo kasi
Kaya ako po gagamit ng English, medyo detail yung English. Dito po sa Tagalog, hanggang 13 lang. Let's read. Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Tagalog version, hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo. Sikapin ninyo na walang makikitang kapintasan sa inyo at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Nang sa ganoon, ang Diyos na pinanggagalingan ng pag-ibig at kapayapaan ay sa inyo. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo lahat ng mga manampalataya rito. Naway sumainyo lahat ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at makikipag-isa sa banal na spirito. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Thank you for your message today that sino ka bilang Diyos na meron kami. That you are God who really invests, who really prioritize the reconciliation. You are God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We pray, God, na ikaw ang magpaunawa sa amin kung paano kami mamumuhay ng naayon sa nais mo sa amin, Panginoon. Tiyataas namin ang aming samot dalangin, tangis sa pangalan ng iyong anak na Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, pwede na po tayo mo po. Let us read our statement of faith in God, on God. This is our statement of faith. We believe in one God, creator and sustainer of all things. He is perfect, unchanging, complete, loving, good, and holy, limitless in knowledge, power, and presence. God eternally exists in three persons, Father, Son, and Holy Spirit, one in essence, having same divine attributes and perfection, with each person fulfilling distinct roles, gracious in His eternal purpose to redeem a people for Him. God is worthy and wholehearted love and worship. So ito po yung statement of faith na meron tayo. Ito ang ating Panginoong Diyos. And kanina po, yung binasa nating scriptures about huling sulat ni Apostol Pablo. At nung sinusulat niya ito, sabi niya doon, kayo'y magalak, magkaisa. Sabi doon, with a holy kiss, yung banal na halik. No po, sabi ko, ano pa itong banal na halik? Pinagtatalunan pa ito nung isang pinanood ko. And when I hear this, after nung ina-encourage niya yung mga Korinto, parang inaano ko, sabi ko, ano bang meron dito sa 2 Corinthians na to? Ano ba yung simbahan na to? It's just like a victory lukban. Yan. Na nandito si Pablo na sumulat, magbatian kayo ng banal na halik. Yon. Sabi doon, magalak kayo, magkaisa. Tapos yung huling verse doon, binanggit niya po doon na in verse 13, naway sumainyo lahat ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, yung grace ni Jesus Christ, at ang pag-ibig ng Diyos, at makikipag-isa ang banal na Espiritu. Grabe, no? In one verse, pinakita niya dito yung katangian ng ating nag-iisang Diyos. Yung love daw, sumainyo daw
ang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Sumainyo daw ang grasya ng ating Panginoong Hesukristo. At ano daw yung sa banal na Espiritu? Ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu. It means the God, the Holy Spirit is living in us. So parang kung ikaw yung nasa Korinto, ano yung pakiramdam na sinasabi sa iyo ni Apostol Pablo? Like you live in unity. So ano ba yung meron sa simbahan ito? Masaya ba sila doon? Ano masaya sila? Kasi ang ganda ng huling mensahe ni Apostol Pablo. Siguro pagka dumating si Apostol Pablo doon, talagang, go Pablo! Iisa tayo ng paniniwala. Pero sad to say, kaya po sinabi ito ni Pablo, ang simbahan po ng Corinto that time ay dumadaras ng matinding pagsubok. Kapwa Kristiyano nag-aaway. Pataasan sila ng pataasan. Wala yan sa lolo ko. Ang lolo ko mas mataas sa iyo. Wala yan sa lolo ko. Yung parang bagang ganon. Tanong, na-openda po ba kayo sa simbahan? Kasi sa Corinto, may na-open. Tingin nga po kayo sa katabi mo. Tanong mo, na-open ka na ba? Sa katabi naman, sabihin mo, sa isang mo katabi, sorry ha. And honestly, kung ito'y sinabi ni Apostle Pablo, bakit mahalaga na maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos Ama? Bakit mahalaga maunawaan natin yung grasya ng Panginoong Hesukristo kung bakit tayo naligtas? At bakit mahalaga na maunawaan natin, maintindihan natin na ang banal na Espiritu ay kasama natin? And that's our God. Our God is one God. Our Creator. Let's first statement na meron po tayo talking about our God. We believe in one God, Creator and Sustainer of all things. Naniniwala tayo na iisa ang Diyos, na siya ang may lalang at siya ang nagtataguyod ng lahat ng bagay. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Maganda ba? At gwapo ba? Siyempre, ang naglikha niyan ay ang ating Panginoong Diyos. Kasi kung hindi ka naniniwala, sino dito naniniwala sa evolution tayo nagmula? Kasi kung doon ka naniniwala, baka pagtingin mo, mukha ka pa rin unggoy. Ito po ay mahalaga. Bakit? May mga katuruan, Big Bang Theory, na ang mundo daw po natin, boom! Ayan na, may puno na, may lahat-lahat na. Pero in us, we believe in the Bible that siya ay nag-iisa nating Diyos, our Creator and Sustainer of all things. And this is the first hint of Trinity na makikita po natin sa Genesis. Bakit? Yung iba din po hindi naniniwala na ang Diyos ay in Trinity. Parang naniniwala sila, isa lang ang Diyos, pero solo lang siya. Pero let's find into the scripture. Sabi dito in Genesis 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. It means siya po yung Diyos na tagapaglikha at tagapagtuguyod ng lahat ng bagay. Hindi po Big Bang Theory, hindi rin po nagmula tayo sa evolution or nilikha ka ng Panginoong Diyos na ganyan, na lalaki, na babae, because He is our Creator. And He knows everything. Bakit ka kiniit na ganyan? But nowadays, there's a lot of teaching,
Kasi itong naramdaman ko, ito yung na-feel ko. That's why ako ay ganito. Napakinggan niyo po ba yun? But here in Genesis, sinabi po dito, yung God po natin, siya po ang pasimula ng lahat ng bagay. At siya ang nagtataguyod at nagpapanatili ng bagay o ng bawat isa sa atin. We can say ngayon, malakas tayo. We can say ngayon, talented tayo. We can say ngayon na everything nasa akin ang lahat. O para si Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Pero sa isang iglap, pag sinabi ng Diyos, kukunin ko lahat yan, mawawala ka na dito. Ikaw, pastor niya, anong hingin mo daw? Kunin kita dyan. Ang lahat ng bagay po ay nakasalalay kung sino po yung Diyos natin. He is our God. We believe in one God. In the beginning, God created heavens and the earth. The Hebrew word for God dito po ay Elohim. Yung Elohim po, kalimitan ginagamit siya in a plural noun. But in this time, ginamit po siya in singular. O yung verb na Hebrew na bara, which means singular of Crete. In the remainder of the Old Testament, when Elohim speak on the true God, it always use a singular verb. We can see in some sense. Ibig po sabihin, ito pong Elohim dito, He is one God. But in Genesis 1:26, says here that God said, let us make in our image according to our likeness. It means yung Elohim dito, ginagamit naman po yung plural o yung Diyos ay exists in 3 person. God, Elohim, is plural accord with God's 3 personal nature in 3 internal person in one Godhead. It means God both is singular and plural. Yung una, singular, is one God, but later on, it used as means plural. God, we believe in one God, creator, sustainer of all things. He is perfect and unchanging, completely loving, good, and holy, limitless in knowledge, power, and presence. Ang Diyos po na meron po tayo ay siya po ang Diyos na hindi nagbabago. Simula noong, ngayon, at magpakailanman. Kung sino po yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Moses, yung Diyos ni Noah, ito pa rin po yung Diyos na meron tayo. Diyos na kumpletong pagmamahal na ibinibigay sa atin. Diyos na mabuti, Diyos na banal, walang hanggan ang kanyang kaalaman, makapangyarihan, at laging nandyan. In Isaiah 6, sinaad po dito that sinabi nila sa isa't isa, banal, banal ang Panginoon, makapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo. Sa lahat ng tinig nila, niyanig ng mga pundasyon ng templo at naupo ng usok sa loob ng templo. Sinabi ko, nakakaawa ako, tiyak na mapapahamak ako dahil ako ay may makasalanang labi.
na naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang mga labi. At ngayon, nakita ko ang hari, ang Panginoon na makapangyarihan. Ang Diyos po ay hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon. In that time, si Isaiah po, siya po ay isang propeta. And bilang prophet, kumbaga siya po ay tumatayo at nagsasalita sa pamamagitan po ng Panginoong Diyos. But in this time, in this moment, nagpakita ang Panginoong Diyos that He is in the vision. When He saw a vision, nakita niya yung mga anghel at sinasabi nila, banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Anong sabi po dito ni Isaiah? Nanlumo siya. Natakot po siya. Sabi niya, makasalanan na. Sino dito masasabi mo mas mabait ka kaysa sa katabi mo? Sige, taas ang kamay. Siguro, baka mag-away pa kayo, ha? When we look to the people, yes, we can see that we are better than the person. Pagka kami nagkwentuhan ng mga anak ko, sabi nila, Daddy, may ano ka ba? Parang tinatanong nila ako. Sabi nila, Daddy, what is your profession? Graduate ka ba? So, yes. I am Bachelor of Science of Physical Therapy. Sabi ko gano'n. Kasunod na tanong, may award ka ba? Yun lamang. Sa basketball, may award ako. Sabi ko gano'n. Mythical 5, ganyan. Sa basketball lang. Sa basketball lang. Parang we can judge others. Pero when we look onto the Bible, when we look who is our God, sino tayo para mag-judge ng tao? Sabi dahil siya po yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya po yung pinakabanal. Pagka sa Bible po, ilang beses mong inulit, ito po ay mahalaga. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord of hosts. Holiness is the possible sense na makikita po natin dito. Truly, that in our statement that He is perfect, our God is perfect, our God is unchanging, He is completely loving, good and holy, limitless in knowledge, power, and presence. In Isaiah 6 verse 8, sabi po dito, I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Mababasa po natin dito, iisa ang nagsasalita. Pero kanina, sabi niya, whom shall I send? Ngayon naman, who will go for us? Makikita po natin dito, remarkable po, na ang Diyos po ay hindi lang isa. Ang Diyos po ay isa, but living in a three-person. God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. According to our statement again, God eternally exists in three-person, Father, Son, and the Holy Spirit. Sabi po ni Wayne Grudem, we may define the doctrine of the Trinity as follows. God eternally exists in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. And each person is fully God, and there is one God. It means Trinity
equals tri-unity. Iisa po sila. He is one God, but living, but externally exists in three persons. It means, kahit po may tatlong persona sila, pero sila po mismo, they enjoy the relationship within them. Honestly, God created people, ginawa ng Diyos yung tao to have a relationship with us para magkameron po ng relationship sa atin. That's why sabi ko nga, nung last purple book, every time nandito tayo, we worship God, yung kumakanta tayo, yung para bagang lumilipad ka na. May nakita ko kanina, nag-worship, talagang nakatanong ko. We experience some a little bit in heaven, because in heaven, this is what we are going to do. We will sing to the Lord, we will obey Him, we will honor Him, and we will have a relationship, yung relationship with God. But totally, kung titingnan po natin, ang Panginoong Diyos, hindi niya po tayo kailangan. Because they're living in relationship with unity. Tayo medyo matigas pa ang ulo natin, di ba? Magwisan. Iba, hindi minsan lagi-lagi. In Matthew 3:16, 17, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. Doon na po nung binabautismohan si Jesus. Habang binabautismohan si Jesus, biglang bumukas ang langit. Lumabas po and he saw the Spirit of God descending like a dove, coming to rest of him, and behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Nung binautismahan po si Jesus sa Jordan River, God, the Holy Spirit, came like a dove and landed on Jesus, who is God the Son, and God the Father spoke in heaven. In this scenario po in Matthew, makikita po natin yung Trinity ng Panginoong Diyos. Nang binabautismo si Jesus, bumaba ang banal na Espiritu, habang bumababa, nagsasalita po ang Diyos Ama. It means God eternally exists in three persons, Father, Sons, and the Holy Spirit. One in essence, having the same divine attribute and perfection. Meron pong same essence and having the same divine attributes and perfection. Ibig po sabihin, yung isang Diyos natin na may tatlong persona ay iisa po ng katangian at karakteristik. Mahalaga po ito. Bakit yung iba sinasabi? Babalik. Yan. Thank you, Brad. Mahalaga po yan. Bakit yung iba sinasabi? Si Jesus ay tao lamang. Mas makapangyarihan yung Diyos Ama. Yung iba naman po nagsasabi, ang banal na Espiritu ay tagapag-aliw lamang. And bilang pong mga Kristiyano, bilang pong mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kailangan po may establish sa atin who is our God. He is one God but living in the with existence of three persons. Sila po ay iisa ng kapangyarihan. Even si Jesus, when He is in 100% man, siya po 100% God. Kung tutusin, nung siya po yung pinako doon, di ba nakapako siya? Tapos may dalawang magnanakaw, sabi nung isang magnanakaw doon, tinutya po siya, sabi sa kanya, sabi mo ikaw ari ng mga Hudyo, ba't hindi mo pagkanoin yan, bumaba ka dyan at parusahan mo yung mga yan. Kung tutusin po, kung gusto ng Panginoong Jesus na bumaba, kaya po niyang gawin yun.
Kahit hindi po siya mapako doon. Pero bakit inalaw niya? Kasi po they are in unity. He knows his responsibility bilang God the Son. Bilang tao, meron siyang own will. May will po siya. Kaya niya magsabi, aya po. Kaya nga po umiyak siya doon, di ba? Yung paborito ni Ronchi na verse, Jesus wept. Yan. Sabi niya kahapon yun na paborito niyang verse eh. Bakit mo paborito mong verse? Naiiyak kapag minsan. Yung verse pong yun, pinili niya po yung will ng Diyos Ama. Bakit? Alam niya yung sakripisyo, alam niya yung hirap na kanyang pagdadaanan. That He will carry the cross. Ganun po sa i-humiliate, duduraan sa doon. Ikaw kaya duruan ka sa mukha. Pero sabi doon sa scripture, katulad siya ng isang kuldero na dadali sa slaughterhouse, pero ni umuhol, hindi gumante, hindi siya gagawa ng anuman, but willing siyang maging sacrifice for each one of us so that the salvation ay atin pong ma-receive. Nakita niyo po yung pagiging nila, 3 person in one God, that there are diverse, parang magkakaiba, pero they have in one unity, na yung goal, yung layunin ay para sa kaligtasan ng mga importante at mahalaga sa kanila. The precious one, sino yun? Sino yung mahalaga? Sino yung worth it to fight for? Sabi siguro nila nung usap, kailangan itong mangyari. Kailangan mamatay ka sa cross ng Kalbaryo para iligtas sila. Ikaw naman, banal na spirito, kailangan mong magstay sa kanila. Kahit ilang beses mo kinoconvict sila na ito. The God, the Holy Spirit will teach. The God, the Holy Spirit will correct. The God, the Holy Spirit will remind us. But they are in unity na, yes, ito yung gagawin natin. Pero sila, para sa kanila, kaya madali yun. Ikaw palagay mo, namumuhay, parang meron kang kasama, na yung kasama mo hindi kayo magkasundo araw-araw. Gusto mo bang kasama yon? Ikaw, God, the Holy Spirit, namumuhay ka sa isang tao, pero yung isang tao, ang dami nang sinasabi, Ron, makipagbati ka sa kanya. Ron, magkaisa kayo. Ron. And this Apostle Paul said, nung sinabi niya yun, that the Holy Spirit ay, simula tinanggap mo si Jesus, ay nasa inyo na namumuhay sa inyo. There are one sense and one attribute. To give you a good illustration of this, may photo po tayo dyan. The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. But the Father is not the Son, and the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father, but there are one. Again, one of our statement, with the essence of having the same divine attributes and perfection, with each person fulfilling distinct role. Bakit po si God the Father ay hindi God the Son? Because may role po si God the Father na hindi po role ni God the Son. But bakit si God the Son ay hindi God the Holy Spirit? May role po si God the Son na hindi role ng God the Holy Spirit. But they are one. Kaya don't call Jesus Papa Jesus. Because Jesus is not Papa. It's very clear. What is the role of the Father? The Father planned for our salvation.
When God created everything, He said, it is good. Nung kinreate niya si Adam, sabi niya, very good. Ganun kay-special ang tao. At sabi niya nun, hindi pwede mag-isa si Adan. Kailangan niya ng suitable helpmate. Sino dito, proud husband ka sa iyong mga suitable helpmate? Taas mo ang kamay. Yun. Talaga si Kuya John yun. Taas ng kamay. Proud na proud. And honestly, our wife, si Kuya Lito, kanina kita ko, Ate Christy. Kinikilig-kilig. Noong nagsasalita ako, sabi ko, sino yun? Sabi ni Kuya Lito, ang ganda naman nun. Talino ba? Alam mo kung ba't ka daw matalino? Pinili mo daw siya. Pero honestly, when God created yung tao, supposedly to have a great relationship sa kanya, pero nung dumating po yung serpent, anong ginawa ng serpent? Hindi lang para magkasala, at nung nagkasala, lumayas po, kumbaga nung nagkasala sila, imbis na lumapit sila sa Diyos Ama, ano pong unang ginawa nila? Yung kasalanan, it turns to kahihiyan. It turns to na nagtago sila. And that's what happened. Pero ang Diyos Ama, ano po yung ginawa niya? Kung tutusin, kita niya si Adam, kahit saan magtago si Adam, kahit saan puno, kahit saan hayop, kahit doon sa kailaliman ng ilog. Alam ni Lord kung nasa sila, pero sabi ni Lord, Adam, asan ka? Yung pagtawag na yun, may pagmamahal, na kahit na lumayo, kahit na kung anong ginawa nila, instead na lumapit kay God, anong ginawa nila? Self-righteous. Naggawa sila, nagtahi sila ng fig tree. Ng fig tree, ng leaves. Ang hirap ng puno, So, nung meron ng leaves na doon, sabi ni Lord, hindi, bibigyan kita ng mas the best. Local yan. Leather, Louis Vuitton ang bibigay ko sa iyo. Nagpatay ng hayop and it's parang yung pagkapatay nung magandang hayop, it shows Jesus says will come and He will die for us so that yung ating mga kasalanan ay mawala. God the Father planned for our salvation. That's why He sent His God the Son to purchase the salvation. Sa bawat hagupit na binigay kay Jesus, para kay Mark. Nung madami na, para kay Ron. Ito ko naman Lord kasalanan. Honestly, hindi po but that's the role of God. Kaya nung sabi niya, Father, He lives you. Kung ito ay ang iyong layunin, ang layunin mo ang maganap. Nung sinasabi niya yun, alam niya yung bigat, alam niya yung hirap, alam niya yung humiliation na mangyayari sa kanya. And God, the Holy Spirit, preserve our salvation. He is with us. So, the God the Father showed the love as a Father for us. Bakit ka po nakatagpo kay Kristo? Bakit ka nandito ngayon? It is His predestined na inalaw po niya na tayo tumanggap sa Kanya at makakilala sa Kanya. Ephesians 1:4-5, He chose us in Him before the creation of the world to the holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. So because of Jesus Christ, when we accept Christ as Lord and Savior of our life, there's adoption na nangyari. At kung tayo ay lahat dito ay adoption, sabi in the time ng Roman, yung adoption ang mas mahalaga kaysa sa unang anak. Dahil yung mana na mas matatanggap mo ay mas madami kaysa dun sa tunay na anak. And natutuwa ka ba because ampun ka ng Panginoong Diyos?
And kung ampun ka, kung tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito pong simbahan ng Victory Lucban, lahat ng katabi mo dito, you can call it brother and sister. Kapatid mo po sila sa pananampalataya. At kung kapatid natin sa pananampalataya, ito po yung ini-urge ni Paul, na maintindihan po natin kung paano nag-i-exist yung ating Diyos na makapangyarihan, yung ating Diyos na hindi nagbabago, yung ating Diyos na sobrang mapagmahal, that they will fight the unity for His people. Gracious in His eternal purpose to redeem a people for Himself, God is worthy of wholehearted love and worship. God is gracious to each one of us to have this eternal purpose to redeem people for Himself. The Church Father Tertullian was the first to apply the term Trinity to God. Tertullian uses the term in against Praxius, written in 213, to explain the divine Trinity against the teaching of Praxius, who promoted the Monarchian heresy. During the Council of 325, the Trinity was finally confirmed as official church doctrine. That's the Trinity po. Yan po yung Trinity. Na marami po nagsasabi, bakit Trinity tawag nyo? Eh wala naman yan sa Bible. Yes, wala po sa Bible. But it shows, when we read the Bible, it shows we have one God in three persons. So, 2 Corinthians 3:14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. As a body of Christ, as a church, ano pong implication nito sa ating mga buhay? Katulad ng sinasabi ni Pablo, kung alam mo ang pag-ibig ng Diyos Ama, kung alam mo ang grasya ng Panginoong Jesucristo, kung alam mo ang presensya ng Banal na Espiritu ay namumuhay sa atin, sabi po ni Apostol Pablo, magkaisa tayo. Fight for the unity. Yes, we are different. God, Jesus Christ is the fountain. Jesus Christ is the cornerstone. And we are the living stone. At alam niyo po ba yung living stone na yun? Magkakaiba po. But God built them in one. So that yung purpose ng simbahan ay maganap. Natutuwa ka ba dahil hindi mo kamukha ang iyong katabi? Natutuwa ba kayo? Magkakaiba kayo ng talento? Yung iba, makita mo pala ang nakangiti, na-encourage ka na. Yung iba naman, sobra yung discipline nila na pag napasama ka, you will inherit the discipline na meron siya. Yung iba naman, they are so generous. They're willing to give kahit yung susubo nila. At gusto mo? Bakit hindi ka ganun kagaling kumanta? Pero magaling ka naman mag-serve. Nando sa baba. Welcome to Victory Lucban. Ang simbahan po natin, we are so blessed.
Kasi po, tumatakbo po itong simbahan natin by the volunteers. Pero mahalaga po at maintindihan natin, maunawaan natin. Yung discipleship po, hindi lang po si pastor. Yung iba po, mas matindi pa sa akin. Kung saan nakakarating para mag-share ng word ni God. Yung iba, pinersecute na. Ano nang mga sinabi, pero tuloy pa rin, nagsishare pa rin ng one-to-one. Bakit mo ginagawa ang bagay na ginagawa mo? If we know kung sino yung ating Diyos. Kung alam mo kung sino yung ating Diyos, it will also apply into the way of our life. That's why yung unforgiveness, sino dito may mga unforgiveness? Yan, wala nang tumataas. Yan, may tumaas na. Thank you. Hindi po madali yun. Kasi kung nangyayari po yan sa simbahan, nangyayari din po yan. Sa team po namin, sa Central, with Pastor Ed, Pastor Erwin, tsaka po ako, pagka nag-uusap po kami, hindi lang po kami nakatawa. Magkakaiba po kami. Pag sinabi ko, Pastor Ed, napagkamalan akong pamangkin mo nung minsan, layo naman na itsura natin. Hindi, honestly, magkakaiba po. The leadership na meron po sila, they are so, yung people person po ni Pastor Erwin. So, but, again, iba ang lukban, iba ang Candelaria, pero when we decide para sa Central, ito ang takbo ng ating simbahan, let's do it. Sa ano po namin, sa team, Mark and Tony, at saka ako po, hindi po lagi kami nakangiti sa office. Let's delete. Sige, ano pa? O pastor, kasi ganito na. O sige, sorry. Pwede naman mag-sorry ah. So anong gagawin natin ulit? Different. Tama po yun, magkakaiba tayo. Pero let's be united in one. Dito po sa simbahan, yung mga leader natin, pagka naka-attend po kayo ng leaders meeting, magkakaiba po. At saka talagang there are yung passionately para in the advancement of God's kingdom, talagang tumatayo. Ay hindi, kailangan ganito. Okay, sige. Paano tayo magkakaisa? Sige. But in the end, the leader of church in the unity. Mahirap po ba? Mahirap po ba mag-forgive? Mahirap po ba na hindi magpataasan? Again, kaya ko po in-explain sa inyo kung ano at kung sino yung ating Panginoong Diyos. That they are one, but they are united. In application into our life, nahihirapan nga, sinabi doon, siya yung Diyos na makapangyarihan at alam niya ang lahat. Nahihirapan ka magpakabanal, look kung papaano siya. Si Jesus na lamang lumakad. Yung grasya na naibinigay sa atin, we are not saved because of our good deeds, but we are saved because of the grace of God. If we know kung sino po yung Panginoong Diyos na meron tayo, it will shape us. Gusto niyo po makita ng unity? Ang Diyos po ay in a relationship. That's why po every time and every day, lagi po namin, sama kayo sa group. Okay, kung hindi kayo sasama sa group, we're going to pray for you. Bakit? Ang gusto po ng Panginoong Diyos, we are part of this church, that we are united, and we will do kung ano yung kinumisyon niya sa atin to honor God and make disciple. Segue lang po, this coming November 5, say November 5, we will have a Couples Connect. Kaya may picture pala, gano'n naman. Yan, Victory Lakban Couples Connect, November 5, Sunday 3 p.m. Mayroon pong registration mamaya sa gusto lang po namin malaman kung sino kayo, pero wala pong bayad.
Kasi ang gagawin po natin, potluck, bring kung ano po yung kaya niyong dalhin. Pero I'm sure that you will enjoy the time that we are together. At kasi yun po yung Diyos natin, He wants us in a relationship. Sige, tanggalin mo na yan. Again, can we all stand up as we end? 2 Corinthians 13, 11 to 13. Sabi po dito, finally, believers. Sino po yung believers? We are all the believers. Sabi dito, rejoice, be made complete, be comforted, and be like-minded. Live in peace. Enjoy the spiritual well-being experienced by believers who walk closely with God, and God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss, and all God's people greet you. When you see the scripture that greet one another with a holy kiss, it shows kung sino po yung ating Panginoong Diyos. Yung time pong yun, yung holy kiss o yung beso-beso ay ginagawa lang ng mga matataas ang antas. Pero yung matataas po yung antas, hindi po nila pinapansin yung nasa baba. At yung nasa baba, parang sin din kayo para sa amin. At ganun po yung simbahan. Reconciliation, wala po. Parang nakita lang niya, parang mas lamang ka ng paligo sa akin. O magkaiba lang ng personality. Wala na. They not fight yung dapat ipaglaban. Ano ba yung dapat ipaglaban na meron tayo? Kung ang Diyos natin, Diyos Ama natin na pinaglaban yung relationship sa atin. Honestly, sinipa na po si Adam and Eve. But kahit sinipa sila, yung God, the Father, pinlano niya, na darating yung time, bababa ang Diyos na si Kristo para ibigay yung grasya sa atin, mamatay para sa atin, at binigay niya sa atin ang Diyos na banal na Espiritu to live in us. I believe today, when you accept Christ as Lord and Savior of your life, God the Holy Spirit is living in us already right now. May mga unforgiveness, maaari may mga bagay na hindi ka nagustuhan. Ang maaari yung mga bagay na nakasakit sa iyo. Pero as we see in this verse, sino ba yung Diyos natin? Siya ang Diyos na mapagmahal. Siya ang Diyos na nagbigay ng grasya. Siya ang Diyos na namumuhay sa atin. And if you're that person today na nahihirapan ka magpatawad, nahihirapan kang bumaba, let's allow the Holy Spirit, the God, the Holy Spirit, to speak into us. Let us pray. Lord, we believe, God, that you are a God who really want for reconciliation. Thank you, Lord Jesus, for dying on the cross. That's why natanggap namin yung kaligtasan na dapat ay hindi kami karapat-dapat. But you said in your word, even we are still sinners, Christ died for us. Lord, thank you for the love. Lord, thank you for the sacrifice na willing ka magpakumbaba para sa amin, Panginoon. And same thing to us, Lord, hindi lang po ito makilala namin kung sino ka, but Lord, the theology, the character na merong kadalangin namin, ay ito'y mapasa amin din, Panginoon. Lord, help us na ilaban namin yung dapat naming ilaban, which is relationship. I pray to each one of us na nandito ngayon, kung sila'y merong hindi pagkakaunawaan ng kanilang mahal sa buhay, ng kanilang asawa, I pray that you are the one, Lord, na magbigay sa kanila ng willingness
to ask for forgiveness to that person. And also, kung meron silang kaibigan, magulang, kapatid, I pray, God, that you are a God of relationship. It will end up in a good way, Lord, na magkakaisa at magkakasundo. Lord, alam ko yung iba dito, matagal nang pinapanalangin yon. But Lord, we pray that hindi lang ito maging theological in us, but we will practice it also. Lord, thank you also for that you are a God who is powerful. You are a God who is holy. In Isaiah 6, sabi ni Isaiah, sabi ng mga angel, ng mga seraphim, holy, holy is the God Almighty. Lord, cleanse us today. Like Isaiah, when he see your glory, when he see your majesty, sabi niya doon, natakot siya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa inyo, and bilang niyong mga anak, we pray that we would exercise also the holiness, the righteousness that you gave to us. You're that person, I believe, many times, every time you hear the word of God, every time na napapakinggan mo ang salita ng Diyos, it speak about the holiness, the righteousness of God. But I pray for you that not to be condemned, but like Jesus, it is the word of God and it is the plan of God that it will be done. Lord, thank you for that person that they are willing to say sorry to you, but because of the circumstances, lagi po itong nane-neglect at lagi nangyayari. But we pray for your grace. You said in your word that your grace is enough so that we can say no to all ungodliness. Lord, we pray and we ask, thank you, Jesus, because you gave us the grace so that we can be saved. But as we're living here on earth, we allow you, God, the Holy Spirit, to always rebuke us, to always correct us, and always guide us so that we can live a holy life. Lord, like Isaiah, we say, here I am, Lord. Patawarin mo kami, Lord, sa mga bagay na nagagawa namin na mali. I believe God is touching us that when the justification come, nung kinuha ng Panginoong Jesucristo yung kasalanan na meron tayo, you are righteous and you are holy. But because of the circumstances, because of mga nangyayari, you're still bumabalik ka dun sa dati. But now, I believe, God is with you. Yep. When you allow the God, the Holy Spirit to live in you, He's a God who is holy, and the sins will be banished. There's story in the Bible, nung kinuha nila yung tinatawag na at isinama ito sa doon sa Diyos-Diyosan na meron sila. I think the covenant. Ang nangyari po yung Diyos-Diyosan na Baal ay nabasag at nag-collapse. I believe also the sin, when you allow the God, the Holy Spirit live in you, hindi yan mamumuhay sa iyo, and in time, you will say no to this ungodliness. Lord, thank you for that person that they are willing to say sorry and they are willing and allow you to live in them, Lord. I pray that you are a God who is holy and righteous. Give us this holiness also. Lord, I pray for the day that we will allow you, that you are a God who is worthy to worship and praise. Can we worship God today? Because He is a God who really loves us. He is a God who gives us the grace. He is worthy to be praised into this time. Let's sing song together.